At nagbabalik yung ating focaccia bread. Gabi pa lang bago ako natulog, ginawa ko na ang mixture ng dough. So in a bowl, naglagay ako ng 2.5 cup ng water. 4 tablespoon ng olive oil at 1 tablespoon ng sugar. Pwede kayong gumamit ng honey kung wala kayong sugar. Pwede kayong gumamit ng sugar kung wala kayong honey. Then, naglagay ako ng 2 teaspoon of yeast. Kahit anong active dry yeast or instant yeast, basta yeast. Hinalo ko lang mabuti yun. Then, nag-add ako ng 4 cups ng all-purpose flour. After ng flour, naglagay ako ng 1 teaspoon ng salt. Bakit nahuli si salt? Para make sure na hindi sila magkatagpo ng yeast at para hindi mamatay yung yeast sa salt. Possibility kasi na mamatay yung yeast kahit na okay pa naman yung yeast natin at hindi pa naman kupas. Pagka magkadikit sila ng salt, mamamatay yun. Napakadaling gawin tong focaccia bread na to dahil imimix lang natin yan, hindi na natin kailangan yan masahin. Ililip ko yan ng 10 minutes and then after 10 minutes guys, basang kamay ang gagamitin and then stretch and fold ang ating gagawin. So yung ginawa ko dyan, naka-apat na stretch and fold lang yung ginawa ko. Pwede naman yung tagalan kung gusto nyo mag-stretch and fold habang buhay pag gusto kayo. At super late upload na nga yung nangyari dito dahil nung nakaraang araw pa to. Wala lang. Sinabi ko lang kahit hindi kayo nagtatanong. After na stretch and fold, ay kinawiran ko uli yan ng cling wrap or cling film and then i-leave ko siya again ng 10 minutes. After 10 minutes, nag-add ako ng konting olive oil. Pwede naman hindi kayo mag-add sa mga puntong yan. And then basang kamay uli, stretch and fold uli yung gagawin natin. Again, pag gusto kayo kung ilang stretch and fold yung gagawin nyo dyan. So, ginawa ko yung mixture na yan bago ako natulog. Ulit-ulit nung sinabi ko na yun kanina eh. Then, after na yan na stretch and fold, ay ilalagay na natin yan sa lagayan na may takip. Kailangan may takip para hindi ma-dry yung ibabaw. So, gumamit ako ng Tupperware na yan dahil merong takip. And then, naglagay ako ng mga 2 tablespoon na olive oil para hindi madikit. And then, i-leave ko yan ng overnight until maghapon. Kasi nga, hapon ko na yan ilabas sa fridge. And then, kumuha lang ako ng baking pan. Hindi ko alam kung anong size ng baking pan sa magtatanong ha. Then, nag-add ako ng maraming olive oil sa baking pan. Mga 3 tablespoon ata. And then, nilagay ko na yung dough. Nakita nyo naman sa video pala. And then, finold ko lang ng 3 beses. Saka ko naman yan binaliktad. Binaliktad para smooth yung kanyang texture sa ibabaw. Tapos, saka ko siya pinalapad konti. And then, ire-rest natin yan ng mga 1 hour and a half ko lang yan pinarest or pinaalsa. Kung malamig yung temperature nyo sa inyo, dito kasi sa Saudi, sobrang init sa kusina, lalo na sa kusina. So, nag-less ako ng time. Pwede naman up to 3 hours. So, after 1 hour and a half, ganyan na yung itsura niya. And then, time na yan para lagyan natin ng dimple yung ating focaccia bread. Nag-add ako ng konting olive oil para mag-crispy naman yung ating ibabaw. Sa paggawa ng focaccia bread, ito yung pinaka-exciting part, yung paggawa ng dimple sa ating focaccia. Sobrang relaxing, charot. So for the toppings, pag gusto kayo, kung meron kayong garlic confit, mas maganda, mas masarap, mas mabango. Wala din akong rock salt or sea salt, kaya fine salt yung nilagay ko dyan sa ibabaw. And then wala din akong fresh rosemary or rosemary, pag gusto kayo kung anong tawag nyo dyan. Basta dried lang yung nilagay ko. Pwede kayong mag-top niya ng pang-topping isang pizza, lagyan nyo ng pizza sauce. Pwede nyo yung gawing pizza guys, pizza base. Basta ako plain lang asin at yung dried rosemary ang nilagay ko. Pwede kayo maglagay ng olives, mga gulay. Pag gusto kayo kung anong gawin nyo dyan sa ibabaw. And binake ko lang yan ng 400 degrees Fahrenheit ng 25 minutes. So while mag-flex ako sa focaccia bread, outcome ng ating focaccia ay si Basman nandito sa akin sa kusina katabi ko. Nung nangamoy kasi tinapay yung bahay, ay agad-agad pumunta siya sa kusina, pati yung dalaga naming alaga. Ay ang sabi, kakain na daw sila. Pero habang kumakain ako dyan at nag-try nga at nireview ko nga yung tinapay, ang sabi niya maya-maya na daw, sabi ni Basma kasi nga mainit pa. So pinaka-basic na dipping sauce dyan ay yung balsamic vinegar at olive oil together. Masarap din daw dyan. May nag-comment sa aking video last nagawa kong focaccia ay yung sauce na yan or dipping sauce na yan ay lagyan natin ng parmesan cheese. At masarap yan i-serve with any kind of soup aside. Yummers.
Hmm. We love it. Of course. Daddy, have a Hmm. what's his name? I have 4 brothers. 4 brothers and 1 sister. No, I have 4 brothers and 2 sisters. Yani, we are 3 girls and 4 boys. We are 7. How? I don't know. I will ask my mom how. Mmm. What is this? This is sun-dried tomato. What? And what is this? What did you just eat? Sun-dried tomato.